Hello Taurus! Welcome back po sa ating channel. Ang puro-purong asul Pinoy Tower 999. Salamat nga po pala sa mga likes, share, pag-subscribe, pag-suporta po ng ating channel. At pati na rin po sa mga taong hindi po nagsiskip ng ating ads, naka-follow po sa ating pong other social media platform. Maraming salamat po. Yearly reading po ng mga Taurus. Reading po ng mga Taurus sa 2026. So, this year, the Saturn will enter the sign of Aries. That will be on February 2026. And also, the planet Neptune will enter, stations direct. Actually, last year lang siya, nag-enter sa sign po ng Aries. Pero sa ngayon, naka-retrograde po siya sa sign po ng Pisces. And eventually, it will stations direct in the sign of Aries. That will also be on February. So, eventually, magkakonjunct ang dalawang planet nito, Saturn and Neptune, in the sign of Aries. And also, in the middle of the year, Taurus, the Jupiter will enter the sign of Leo. That will be on June 30 up until July 26, 2027. That is next year. Kasi, Jupiter is about a year, Neptune is 12 up to 14 years, depende kung may retrograde. Saturn in each sign will have at least 2.5 year. Pluto is 18 years. Minsan umaabot po siya ng dekada. Depende kung may retrograde. Ang Venus kasi about a month. Pero minsan umaabot din po siya ng 2 months. Uranus is 7 to 8 years. Sun is 30 days. Okay, so at the same time, February kasi, February 17, that is annular solar eclipse also in the sign of Aquarius. So, magkakaroon po ng dalawang eclipse, dalawang solar eclipse, dalawang lunar eclipse, total of 4 eclipse in 2026. Okay? Taurus, dalawang solar eclipse, dalawang lunar eclipse, total of 4 eclipse this year. First is during February 17, that is new moon in the sign of Aquarius. And also, as you can see, as you know, that will also be the Chinese New Year. And also sa March 3, 2026 or March 4, depende kung saang lugar o ano bang date or saan bang visible some part of it, yung sa solar lunar eclipse, lunar eclipse March 3, 2026 in the sign of Virgo. That will be visible in parts of South America, Pacific, Australia, some part of Eastern Asia. Magiging visible yung lunar eclipse. Kasi yung sa February, yan yung solar eclipse naman po. Okay, so malaki talaga mangyayari sa February. Very significant. Okay, so Saturn in Aries, beginning of a major astrological transit that will ask you to take your goals, to take your direction more seriously. Saturn in Aries in 2026 is a call to grow with intention, get grounded in reality, and build something meaningful that can stand the test of time. Becoming more serious, more disciplined, and following strict routines. Kumbaga, willing to give up some part or small part of your freedom, ikat yung mga distraction to achieve something more long-lasting, to achieve long-term results, to get your rewards, bigger rewards. So, you have to sacrifice your comfort, you have to sacrifice Taurus some part of your freedom in order for you to get that bigger rewards, long-term success, to achieve something more long-lasting. So ito, remind ko nga lang po, sa mga pinanganak, kahit ano pang zodiac sign po ito, kasi magkakaroon po ng Saturn return. Sa mga pinanganak po noong 1996 hanggang sa 1998, so specifically, April 6, 1996 hanggang sa birthday mo po ay June 8, 1998, between sa dalawang date na yan, kasi magkakaroon po ng Saturn return sa February. So, kapag nagkakaroon po ng Saturn return yung tao, bago po mag-30 yan siya. Pero may iba kasi na nakaka-experience as early as 27 years old, ganun, 28. Pero kasi kadalasan 29, 30.
So, magkakaroon po ng re-evaluation sa buhay mo, a lot of introspection, a lot of self-reflection, kung yun pa rin po ba, kung babaguhin na, at saka may mga lesson. Isa rin po, na yun bang sa buhay po ng tao, isa sa pinakamalaki na mangyayari sa ganun pong edad. Kasi the next time na magkakaroon po ng Saturn return ng tao, that will be on 60 years old. Magsa-start siya ng 58, 59, ganun, tapos magsi-60. Kasi yung sa Saturn, very serious, very disciplined, hindi siya pwedeng yun lang. Dapat more matured. 'Di ba pansin mo, Taurus, kapag ka nag-30, 'di ba? Yung tao nagbabago ho siya, more matured. Iba na yung aurahan ng isang tao, more reserved na kasi may nangyari ho sa kanya bago lang. At saka yan din kasi yung mga panahon na malaking pagsubok yung darating sa buhay natin. Pero para rin po yan sa sarili natin kasi para yung matuto tayo, para maging mature na tayo, mag-isip, para focus tayo sa ibang bagay. At saka yung bang lesson na hindi natin basta-basta pwedeng gawin yung mga ganitong bagay kasi may balik sa atin, may karma din po yan siya. Okay, kung may ginawa ho tayo before na maganda, so syempre, mag-harvest din po tayo na maganda. Pero kung halimbawa, mga ginawa natin, oh my goodness, hindi na natin ma-comment, hindi na parang tikong bibig na lang tayo, mga ginawa natin before, syempre, yun din yung aanihin natin. So, careful, Ayan, so, yun lang, remind ko lang sa mga 1996 to 1998, kasi magkakaroon po ng Saturn return. Okay? Neptune in Aries invites you to step into a new vision, new dream, leaving behind the fantasies, leaving behind the illusions, deceptions. You are being asked to take action on your dreams, being called to hit the gas, moving forward, progress. You will also want to prioritize doing healing inner work, shadow work, healing yourself, doing something sa sarili mo, a lot of introspection, a lot of reflection. And I can sense dito yung bang for you, Taurus, it is period of deep introspection, spiritual testing, confronting also, oh my goodness, confronting your hidden aspect of yourself, bringing lessons of discipline, releasing attachments, and facing deep-rooted fears, downtime or slowdown, soul deconstructs, releasing the past, letting go of your also yung sa addiction, letting go of your addiction. So you have to let go, you have to release yung mga mabibigat din po na nararamdaman, surrendering to the universe, releasing it, let go and let God. So more on sa spirituality, more on sa sarili ho talaga, inner work for you, Taurus. Okay. Kasi kakatapos lang yung sa sign po ng Uranus sa sign mo, 'di ba, Taurus? July kasi siya it has entered already the sign of Gemini, July 2025. Kasi the last time, for the last 7 up to 8 years, nasa sign mo yung Uranus, Taurus. So, medyo yung mga upside down yung buhay. Bumpy talaga, bumpy road, ganun. Upside down, may mga changes, unexpected changes. Okay, so sa ngayon, sa sign siya ng Gemini. Ayan, 7 to 8 years yung Uranus, the planet of sudden changes, the unexpected, good or bad man. Meron at meron talagang mangyayari. Okay, so for the next 2 years, kasi yung Saturn kasi full circle na siya. Lahat ng zodiac sign na daanan po niya full cycle, excuse me. Full cycle talaga, naikutan niya talaga. So bumabalik siya ngayon sa Aries. So may bagong simula talaga para sa ating lahat. Okay, at saka isa din yun siya yung Pluto in the sign of Aquarius, that was 2024. Kasi napakatagal talaga ng Pluto, sa isang sign na magbago. 18 years up to 2
2 decades, depende kung may retrograde. Ayan, so the age of Aquarius, that is the age of AI advancement, science and technology, land reform, yung bang sa lupa, at saka government system. Hindi na kasi siya yung bang sa level ng bansa, kundi actually sa buong mundo. Kung napapansin mo, Taurus, yung sa mga nangyayari sa buong mundo, meron talagang kinalaman kasi nagbabago na, bagong panahon ho tayo, nagbabago ho talaga. The last time na Pluto in Aquarius, nagkaroon po ng French Revolution and American Revolution, the biggest revolution. So, may changes talaga buong mundo that time. And the last time na nagkaroon po ng Uranus in the sign of Gemini, that was around 1942-43 hanggang 1946. Diba? World War II. Yan siya. Taurus. Oo, ginawaran ulit tayo ng Independence Day ng Amerika. Pero nakadepende pa rin po ang ating pong Independence Day during June 12, 1898, kung di ako nagkakamali. Kasi 2 beses, hanggang 3 beses ginawaran tayo ng Independence Day. Pero nakabase pa rin po tayo doon. At saka yun din kasi yung natal chart ho natin. Malalaman natin, makikita ho natin ang natal chart kahit ng isang bansa. Kapag alam lang ho natin yung lugar, di ba Kawit Cavite yun siya? Mga hapon. Kasi mga 3 to 4 p.m. or 5 p.m. yun siya, kung di ako nagkakamali. So, yun na nga. Makikita ho talaga. So, Gemini, diba? June 12. Ayan, June 12 yung sun sign ho ng ating pong natal chart. Okay, so, yun na nga, World War II, Uranus in Gemini. Just imagine Taurus, hindi kita tinatakot Taurus. Kung yun yung iniisip mo. War is not guaranteed, but world disruption is guaranteed. Pero maging prepare na lang tayo, kasi kung ano talaga yun siya. Maaring sakit or maaring alam mo na ang ibig kong sabihin. Taurus. Kasi in the sign of Pluto in Aquarius, nagkaroon ng French Revolution, American Revolution. And then, Uranus in Gemini, 1940, yun na nga, 1942, 43, 44, 45, ganun, World War II. Just imagine, mawi-witness natin ang dalawang ito sa panahon ho natin. Ano yung mga mangyayari. So, meron talagang mga pagbabago. Okay, so maging handa na lang po, And sa mga nanood po ng aking pong vlog nung last year, may kasi may post ako na sa isang kasi yun siya, isang zodiac sign, pero sinabihan ko naman po yung ibang sign pagkatapos ho nun. Kasi magkakaroon po ng lunar eclipse, blood moon ata yan siya eh. Pero i-check ko pa ulit, kasi yun yung nakikita ko, blood moon kasi siya. In the sign of Virgo, opposing the sign of Pisces. May kinalaman ho siya sa nangyari po na eclipse noong September. Diba, 2 eclipse yun siya, Taurus. 2 eclipse, sinabi ko kasi sa vlog na yun, na yung bang mas malakas yung mga bagyo, yung tubig din, may kinalaman sa tubig, ganun. Tapos, possible na volcanic eruption, tapos earthquake, kasi Virgo, kasi earth sign, so earthquake, sinkhole. Sabi ko yun siya, meron ho akong vlog niyan. Okay, so 3 card, globally, na yung pinag-usapan natin, Okay, hindi kasi natin may iiwasan, diba, the last time kasi kasali tayo. Hindi natin masasabi kasi we are part of this world globally. Pang talaga, hindi lang sa atin yung ganung issue, kundi sa napakarami pong bansa. Okay, isang card. Kasi usually 3 card lang ito, pero feeling ko kailangan natin ng 1 or 2. Yan, second part na po tayo ng reading mo, Taurus. This is a period of deep introspection for you, period of spiritual testing, and also period of confronting your hidden aspects of yourself. Taurus, you will do a lot of inner work, a lot of introspection, self-reflection, soul deconstruction, something na it will never be the same. Your life will never be the same again. Taurus, may mga pagbabago dito na hindi inaasahan. May mga pagbabago na
akala natin yun yung identity natin, yun yung personality natin. Akala natin yun lang yung gusto natin, pero meron pa pala. Okay, Three of Fire. So, possible this year, a lot of travel, short distance travel, long distance travel, unexpected, bigyan na naman sa job, sa career, or mga vacation. Pero feeling ko kasi, isa sa, major wish mo na matutupad like, going to another country, going to another foreign land, ganun. Three of Fire, so new horizon, new adventure, new land, discovering culture, traditions, custom, enjoying your journey, pak. Parang actually yung bang, kasi ang Saturn more serious, more discipline, kasi yung bang bagay na parang kung ano lang nandyan na ganito, ganyan, pwedeng gawin, pero hindi siya pwedeng ganun. Dapat pag-isipan po muna ng ilang beses, dapat organize, dapat planado talaga. Kumbaga, stick ho tayo doon sa ating pong strict routines, sa ating pong time management, works and duties. May something kasi na bagay na kailangan natin isakripisyo para doon po sa bigger rewards. Willing to give up some part or small part of your freedom, cutting distractions, in order for you to achieve something more long lasting, sacrificing comfort for bigger rewards. Just like for example, if you're doing things like these days, like Saturday, Sunday, you can go out, you can do whatever you want, that is your day off, or a day na parang libre ka, ganun, nagagawa mo, napupuntahan mo, pwede mong gawin, pero this time, siguro parang, example lang po ito, sa sa linggo mo na lang siyang kayang gawin, sa linggo ka na lang makakalabas, so something na kailangan isakripisyo. At saka kung lagi pong kumakain sa mga restaurants, mga mamahaling, masarap na pagkain sa restaurant, parang ikakat mo siya, yan, the more na magtitipid, the more na yung bang disiplina, control sa sarili, control sa paggastos. Kasi may bibilihin ka na, malaking purchase na, may bibilihin ka na talagang mahal din siya, Kasi yung sa Jupiter, Taurus, Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, that is your 4th house in the middle of the year. Kasi sa ngayon, nasa sign pa po siya ng Cancer. Ayan, in Western astrology. Kasi kung gagamitan natin ng Vedic sidereal astrology, that is Indian, kasi may dalawang napaka-komplikado actually, pero soon mapag-aaralan natin. Soon ma-check natin, kasi parang mas accurate sa kanila. Okay? So, yun na nga, kung sa Vedic sidereal astrology, sa ngayon, nasa sign pa po yan siya ng Gemini. Late, actually. Opo, late. Pero kung Western, yung gamit natin, nasa sign pa po yan siya ng Cancer, I mean. So, Taurus, Gemini, Cancer, 3rd house, and then 4th house from the middle of the year up to 2027. That is, ang highlight naman po ay ang tungkol sa home. Taurus, yung tahanan mo. So, sa ngayon, hanggang sa mga June, about siya sa communication, connection, other people, like more clients, more buyers, more customer. Kasi pagkatapos po niyan, excuse me po, nadidigay naman ako. Pasensya na, kapag nagre-reading kasi ako ganun. And to let me know na nandito pong aking mga gabay. Okay, so sa ngayon, nasa 3rd house mo, Taurus, Gemini, Cancer. So, 3rd house is communication, connection with other people. Connection, communication, and transportation. So, some of you may binili or bibilhin pong laptop, like, pwede din po yun siya cellphone, bagong cellphone, may pinag-iipunan na cellphone. And then, some of you nabili na or bibili pa lang ng sasakyan, like, motor or sasakyan na 4 wheels or magdadagdag ng sasakyan. So siguro some of you kung hindi afford, hindi ka talaga makaka-resonate sa sinasabi ko. Kung halimbawa bike, scooter, why not, 'di ba? Kasi means of
transportation pa rin po yun siya. Oo. Ayan, so kung lang plano, lang balak sa ganung bagay, wala naman pong pinag-iipunan. So, hindi ka po makaka-resonate, makaka-relate sa sinasabi ko po. Okay, so 9 of air, you are on top of the world, you are becoming who you are, unapologetically na ikaw, pagiging authentic din po yan siya, desire to be authentic, desire to be heard, at saka overcoming obstacles, overcoming mga struggles. And then, yung bang sa mind, kasi para siyang, napagtagumpayan, excuse me po, sorry, napagtagumpayan, isang bagay na talagang nandito siya sa taas na, ini-enjoy niya yung mga bagay-bagay, at saka may siya, iba yung vision niya, so siguro yun na nga, advance mag-isip, at saka visionary some of you, and then some of you parang yun na nga, advance talaga. And then parang nakikita mo yung bigger picture ng mga bagay-bagay, hindi lang yung bang naka-focus sa bawat detalye, kundi nakatingin ka rin po sa buong picture. Okay. 9 of air, 3 of fire, 10 of earth. Wow. Lumabas din kasi ito sa sa Gemini. So, treasure, making a lot of money. For the earth sign, focus on creative projects, career expansion, and material abundance. But you have to sacrifice something, feeling ko kasi some of you talagang magtitipid, talagang mag-iipon, ganyan, kasi may malaking bibilhin. Okay, so pwedeng literal kasi yung sa treasure kasi may gold ho dito. May mga pearls, ayan, 'di ba? Punong-puno, nag-uumapaw, abundance, prosperity, good luck, ganun, extra luck. The universe is sending you some extra luck. Taurus, 10 of earth. Ganda kasi ng card na ito, sa totoo lang, kasi hindi lang ikaw yung magiging masaya, kundi buong pamilya, ganun, ibang tao. Pagiging independent din sa sarili, pero at the same time, kaya rin po mag-provide sa ibang tao, magbigay sa ibang tao, mag-extend sa sarili, being generous, being kind. So, yung treasure kasi, yung sa gold dito, at saka yung sa pearl, pwedeng literal, or symbolic. Ayan, symbolic. Soul deconstructs, releasing the past, letting go of addiction, releasing what's no longer serving you, letting go of the past, releasing, surrendering, accepting, kasi hindi naman siya ganun na yung bang tatanggalin, kakalimutan, hindi naman siya ganun, kasi parte na ho ng nakaraan ho natin, parte na po ng ating pong buhay. Kumbaga, ini-embrace natin, yung mga flaws natin, ini-embrace ho natin yung mga imperfect sa buhay natin, sa sarili ho natin, deep inner work, self-transformation, changing of your behavior, attitude, or changing your identity, embracing your mistake, learning from your mistakes. Taurus, may mga bagay dito na kailangan lang din talaga natin i-accept, na yun talaga yung nangyari, yun talaga yung naramdaman mo. At saka para kasi siyang yung bang hindi siya makapagsalita, pero yun na nga, nagdadasal na lang. Okay, napakalaki pong bagay sa atin yan siya, napaka-importante. Lagi pong magdasal, magtiwala ho sa Diyos. Okay, 10 of fire. This one, so
learning, upgrading, upskill, although may background ka na, although alam mo ng bagay nito, pero mas pag-aaralan mo pa, mas dadamihan mo pa, at saka grabe yung lesson na binigay ho sa'yo, ano? Taurus, at saka yun na nga, time to let go. Learning your lesson, learning from the past. Okay, kuha mo tayo ng ano dito, ano, isang card, Taurus, bago tayo mag-end ng niyo pong reading. Isang card po dito. Thank you po mga gabay. Thank you po. Clean it up. Number 21. Okay, wait lang po. Inunapin ko lang. That is 26, 21 lang. 25. Atras tayo. Okay, so 21. Clean it up. Essential meanings: getting to the core of a situation, freedom from a burden, cleaning house, sweeping away what is no longer needed. Ever feel so bogged down with emotional gunk that you cannot think straight? Could you be surrounded by physical clutter in your home? Also, too much work or overwhelm? Time to clean the house. Every unresolved resentment, every comparison to others that leads to a sense of lack takes up energetic space. Every unpaid bill just adds up to an unnecessary feeling of being overwhelmed. Now is the time to free yourself by energetically cleaning house. Just do it. Make room for miracles that are aligning up for you. Simple things like opening your mail, paying bills, sorting out your timetable, making lists, and getting organized is what this symbol means when it comes to your work. Make time for yourself too. This card is also sign you may be overburdened and overwhelmed. It is okay to say no. You will prosper even more if you do. Ayan. At maraming salamat po. Ganda talaga ng card, diba? Naglilinis. Yan ang po ang ating reading hanggang sa susunod po nating reading para po sa mga Taurus. Bye!